Matapos iwanan ng lahat, bumalik si Sang-woo kay Hae-young na nanlulumo sa nangyari. Tinanong niya si Hae-young sa nanginginig niyang boses kung maaari siyang sumali sa kanyang koponan, at si Hae-young ay napabuntong hininga at tinanggap ang kanyang alok. Lumipas ang ilang oras at nakahanap na sila ng ikatlong miyembro na bubuo sa kanilang koponan, isang D-class hunter na tinatawag na si Choi Jung-bae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kina Sang-woo at Hae-young, pero hinarap siya ni Sang-woo na galit nang makita siyang tumatakbo patungo kay Junyoung kanina, matapos lumabas ang balitang hindi niya magagamit ang kanyang mga clone. Sinusubukan siyang pakalmahin, at isinasaad ni Choi na hindi siya sa nami-personal kundi siniseryoso lamang ang mga gawain sa academy. Nagsalita si Hae-young at sinabi kay Sang-woo na wala siya sa posisyon para magsalita. At sinabi rin kay Sang-woo ang parehong eksaktong bagay na naghahanap din siya kanina ng kanyang makakasama. Mabilis na binago ni Sang-woo ang paksa at hiniling kay Choi na ipakita ang kanyang kakayahan. Isa siyang shield skill user, at ipinapakita niya ang kanyang spread defense skill. Ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa kanya na magbahagi ng buff sa kanyang mga kasamahan sa koponan batay sa estatistika ng kanyang defense shield. At ipinagmamalaki niya na may kumpiyansa na mayroon siyang pinakamahusay na defense stat sa akademya. Sunod, ipinakita ni Hae-young ang kanyang kakayahan, na tinatawag na Master of Mana. Ipinaliwanag niya na kaya niyang makagawa ng maraming mana ball, pero hindi ito kasing lakas ng fireballs, ngunit mas mabilis niya itong nagagawa. Sunod na magpapakita ng kakayahan ay si Sang-woo, at isinasaad sa blanko niyang mukha na wala siyang maipapakita kundi ang tanging kakayahan sa pagkuklone. Si Hae-young at Sang-woo ay nagsisigawan, pero sa kalagitnaan nito, nagtanong si Sang-woo kay Choi. Nagtanong siya kung bakit hindi siya nakasali sa team ni Junyoung, na sinasabi na mataas ang ranggo ng D-rank hunter para sa academy na ito at maaaring gamitin ni Junyoung ang lakas niya. Sinabi ni Choi kay Sang-woo na naisip niyang sumali sa koponan ni Junyoung, ngunit ipinaliwanag niya kung gaano kalakas ang mga taong napili niya. Lumipat ang eksena kay Junyoung na namamangha, habang nasasaksihan niya ang kanyang mga teammate na nagpapakita ng kanilang mga kakayahan. Tinanong niya ang dalawa kung bakit hindi sila kumuha ng mga pagsusulit sa pag-promote ng kanilang rank, na nakikita na silang dalawa ay malalakas kaysa sa kanilang kasalukuyang ranggo. Ang isa sa kanyang kasamahan ay tinatawag na si New Moon, at siya ay isang F-class hunter at isinasaad na siya ay tamad. Ang isa ay tinatawag na si Butcher, isang E-class hunter, at nagsasaad na ito ay dahil nakakatuwang mambuli ng mga taong mahina kaysa sa kanya. Si Junyoung, sa kanyang isipan, ay nagsasaad na sila ay hindi bababa sa C-rank, at marahil ang mga ito ay nasa B-rank, na sinasabi niya na tiyak na madudurog si Sang-woo sa dalawang overpowered na mga hunter na ito. Lumipat ang eksena sa isang disyerto kung saan makikita ang isang misteryosong hunter na nilalabanan ang mga sand monster, na madali niyang pinatay ang mga ito. Biglang yumunig ang lupa sa ilalim niya, at kinain siya ng napakalaking worm monster. Pero ang swordsman, nang hindi kumukurap, ay pinagpuputol niya ito sa 1,000,000 piraso, at sinasabi sa kanyang isip na tinawag siya ng Heritage Company. Ang misteryosong lalaking ito ay ipinahayag na si Kysel Raven, ang sword seeker, at isang S-rank hunter. Umalik sa akademya, nakita natin ang propesor na nagse-set up ng lugar para sa kompetisyon at binabalangkas ang mga patakaran ng free-on-free sparring. Sinabi niya na ang kanyang kasanayan ay mana fusion at kaya niyang pahinain ang anumang magic at kanselahin ang pag-activate ng anumang kasanayan. Naalala yun ni Sang-woo sa kanyang isipan, kaya nagawa niyang maneutralize ang fireball ni Junyoung nung araw na yun. Nagpatuloy siya at sinabi na gumawa siya ng mga barrier kung saan ang damage sa loob ng area nito mula sa mahika at maging ang mga pisikal na pag-atake, ay nababawasan ng malaki. Kaya, kung meron man silang malakas na magic o isang baril, maaari nilang gamitin ang anumang gusto nila sa laban. Sinasabi niya na kahit na barilin nila ang isang tao sa ulo, hindi ito mamamatay dahil sa mababawasan na ang damage nito, kaya malaya silang mag-all out sa labanan. Mayroong kabuuang 6 na barrier, at 12 team ang magkakasabay na mag-sparring sa loob ng mga ito. Ang mga mananalo ay lalaban sa mga mananalo at ang mga natalo lalaban sa mga natalo, pero hindi ibig sabihin na hinahanap dito ang ultimate na magwawagi. Ang format na ito ay nagbibigay daan lamang sa kanila upang suriin ang kanilang mga diskarte.
Panghuli, tinawag niya sina Sangwoo at Junyang at sinabihan silang lumapit. Ibinigay niya sa kanila ang mga nakakapanghinang potion, na nagpapababa ng kanilang mga estatistika sa average stats ng isang E-rank hunter, at sinabihan silang inumin ito bago magsimula ang labanan. Imbes na tawaging potion, parang lason ito na pansamantalang nagpapababa ng kanilang mga estatistika. Para sa huling pahayag ng propesor, sinabi niya na kung tumanggi silang inumin ang mga ito o aalisin ang mga epekto nito gamit ang ibang kasanayan, mabibilang ito bilang isang pandaraya, at automatiko silang babagsak sa klase. Sa sinabing iyon, magsisimula na ang labanan. Sa ika-4 na barrier, nakita natin ang isang grupo ng mga hunters na lalaban sa grupo ni Sangwoo, at sinabi nila na ito ay madali, na iniisip na hindi lamang magagamit ni Sangwoo ang kanyang mga clone, bagkus ang kanyang mga estatistika ay nabawasan din. Si Sangwoo, nang marinig ang katotohanan iyon, ay medyo naasar, pero si Choi Jung-bae, ay sinabihan siyang malalampasan nila ito sa kanilang pagtutulungan ng magkakasama, kaya dapat lang siyang huminahon. Tumingin si Sangwoo sa likuran niya at nakita ang team ni Junyang, at nakikita ang isang teammate nito, na si Butcher, kung sino siya, at nagtataka at sinasabi na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito sa klase. Sinabihan ng assistant ng class evaluator sina Sangwoo at Junyang na inumin na ang mga potion, at ininom na nila itong pareho. Si Sangwoo ay nagsimulang kuminang sa kulay berde, at ang kanyang mga estatistika ay nagsimulang bumaba ng malaki, at sinabi niya na nauubos na ang kanyang enerhiya. Ngunit biglang nag-activate ang kanyang skill sa poison immunity, at ang kanyang mga estatistika ay nagsimulang bumalik sa normal. At hindi lang iyon, tumaas din ang kanyang poison immunity skill. Bumalik ang eksena sa headquarters ng kumpanya ng Heritage, kung saan ginagawa muli ang gusali pagkatapos ng pag-atake. May tumawag sa CEO, at ito pala ay si Raven, ang Swordmaster mula kanina. Natuwa si Miss Arya Bal nang makita siya, at nagpalitan sila ng pagbati, at nagtanong si Raven kung ano ang nangyari sa Heritage. Ipinaliwanag niya sa kanya ang lahat, mula sa kontrata nila ni Sangwoo hanggang sa pag-atake ng kumpanyang Tron. Isinasaad ni Raven na hindi niya alam na may ganoong kasanayan, at sinabi ng CEO na kailangan nilang mahanap ang sample clone sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Raven kung ito ay para sa paggawa ng bola ng kasanayan, na sinasabi na sigurado na ito ay mahalaga, pero hindi ito isang bagay na sulit upang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Pero sumingit siya at sinabi na wala siyang pakialam sa mga bola ng kasanayan. Sinabi niya na kung ipagpapatuloy niya ang pag-eksperimento sa sample clone, kung gayon maaari silang magtagumpay sa kanilang plano, na sinasabi na malapit nang mangyari ito. Ito ay isang kumpletong misteryo sa ngayon, at sapat na mahalagang dahilan iyon at napasang-ayon ng Swordmaster na iligtas ang clone. Bumalik kay Sangwoo at sa isang pagpapaliwanag ng regeneration at sa kasanayan ng poison immunity skills. Sinasabi na sa mundo ng mga hunter, mayroong dalawang sikat na istatistika na napakahirap dagdagan, iyon ay ang mga nabanggit na regeneration at poison immunity skills. Ito ay dahil sa mga kasanayang ito, maaari lamang itong madagdagan sa pamamagitan ng sadyang pagpapasakit sa sarili, mula sa pagtitiis ng pisikal na pag-atake o pag-inom ng mga lason. Ang stats ng poison immunity ay napakadelikadong subukan at i-level up, na kahit na ang mga high-class hunter ay hindi kailanman susubukang pataasin ang kanilang mga immunity skills. Pero syempre, may exception sa isang tao. Pinainom ni Sangwoo ang kanyang mga clone dati pa ng mga nakamamatay na lason na ginawa lamang mga ice tubig, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit siya ganap na na-immune sa lason na ibinigay sa kanya ng propesor. Si Sangwoo, na napagtanto na bumalik lang sa normal ang kanyang mga estatistika, ay tumibay ang kanyang determinasyon. Nagsimula na ang labanan, at naglapat si Choi ng buff kina Sangwoo at Haeyang. Si Sangwoo, nang bumalik sa normal ang kanyang mga estatistika, ay nagsimulang umatake sa kabilang koponan at napagtanto ang kahalagahan ng mga estatistika, na nakikita ang kilos ng kabilang koponan na gumagalaw ng mabagal. Madali niyang naiwasan ang pag-atake ng isang hunter at tatapusin na niya ito, ngunit napagtanto niya na kung matatalo niya sila, malalaman nila na hindi gumana sa kanya ang ibinigay na potion, at maaaring bigyan siya ng isang paghihigpit na mas malakas. Kaya, upang hindi magkaroon ng hinala, nagpatama siya sa hunter at pinalipad ang kanyang sarili, at bumagsak sa lupa.
Napangiti si Sang-woo dahil perpekto ang kanyang kilos at makikita ng sinuman na talagang nanghihina siya sa potion. Pero sinabi ni Choi na ito ay kakaiba nang makita siyang lumipad ng ganoon, dahil naglagay siya ng defense buff para sa lahat, at kahit na nabawasan ang istatistika niya, halos imposible na mapalipad ng ganoon. Nang marinig ito, tumayo si Sang-woo sa nanginginig na boses at sinabi kung gaano kagaling iyon. Sa totoo lang, at lahat ng iyon ay salamat sa buff ni Choi. Patuloy silang naglaban, at si Choi at Hae-young ay napaatras ng husto. Sinasabi ni Sang-woo na tiyak na hindi sila mananalo kung magpapatuloy ito ng mas matagal. Iniisip niya kung may magagawa ba siya upang tumulong ng hindi nahahalata, at gumawa siya ng isang plano. Tumakbo siya sa kalabang mage ng grupo habang ang kanyang braso ay nakahanda para sumuntok, ngunit pinaulanan siya ng mga bato ng mage. Tinamaan siya ng bato sa tiyan, at nagkunwaring tumilapon siya sa kalabang mga hunter gamit ang kanyang ulo. Kahit papaano, napabagsak niya ang dalawang hunter, at natarante siya, na sinasabi niya na salamat sa buff ni Choi at nagawa niya iyon. Talagang napakatinding laban. Ano ang mangyayari kay Sang-woo at sa sitwasyon ng kanyang clone number 7?